Sa nakaraan nating kwento tuluyan na ngang nag-hunt ang ating bida para tuluyan na nga nitong maging level 20 kasi nga gusto na nga nitong makapag-change class. Kaya naman di nga nito inasahan na makita ang isang level 25 na hunter sa Estinita. Na dinamon din inasahan ng babae na mabubuhay pa ito dahil sa itong bida. Di nga inasahan ng ating bida na napabilis ang pagiging level 20 nito dahil sa dungeon na ginawa nito. Kaso sa kasabay ng kasayahan na nararamdaman nito di naman nito inasahan ang pangyayari. Dahil biglang nag-locked ang authority nito dahil may hunter na nagawang Mad Amina. Walang iba kundi si Long Yanwu na nag-level pa nga gaya ng ating bida sa level 20. Kaya naman di nga inasahan ng lahat ay nagkaroon ng sobrang lakas ng pagsabog sa M-City. Dahil ito sa lumabas na dungeon gate. At ang lumabas na dungeon gate ay hindi ito basta-basta kaya nga naman sabay nilang nakita ang system notification dahil natanggap nito ng lahat ng hunters na may class na warrior at knight. Walang iba kundi ang legendary profession na necromancer knight, na ang pinakamalakas na profession class na matagal na panahon nang wala sa mundo. Kaya naman tuluyan nang pinuntahan ng ating bida ito para siya ang makakuha ng class nito. Kaso di nga nito inasahan na ang bilis daw ng mga taga-association at nasa area na daw agad. Di nga din inasahan ng ating bida na hindi madali ang pagpasok sa dungeon dahil binabantayan ito ng isang GM na taga-association, kailangan daw na dumaan muna sa kanya para makapasok sa loob. Kaya naman ganon ang ginawa ng ating bida, at nagkaroon na nga ng labanan sa kanilang dalawa kaso di inasahan ng GM na ibang level pala ang ating bida kahit nasa level 20 ito. Walang sinabi ang pagiging level 35 nito. Kaya naman meron ng access ang ating bida para makapasok sa legendary dungeon class change. Makikita naman na natin na sobrang lakas nga talaga ng dungeon kumpara sa iba di talaga normal ang nilalabas na aura nito at hindi rin naman kasi biro ang pwedeng makuha ng sinuman sa loob. At lalakad na nga ang ating bida kasama si Uncle Liu. Palapit sa harapan nito, at naging seryoso naman ang ating bida dahil sa mga nakikita nito sa palagid at natatanong na nga nito na, totoo bang lahat na nandito? Ay gusto lang talaga nila magkaroon ng profession class change. Kaya naman isa-isa na nga pinakita ang mga sinasabi ng ating bida. Unang ang pinakita si Mateng Yun level 23 at profession ay warrior. Pangalawa naman pinakita si Dayo na nasa level 21 at profession nito ay knight. At pinakita na nga naman ang pangatlo si Gio na level 20 at profession warrior. At pinakita na nga ulit ang ating bida, at nasasabi nito karamihang nandito sa kabila ay mga nasa low level. At karamihan dito rin ay mga warriors at knights na hindi pa nag-change ng class, dagdag pa ng ating bida. Pero dito naman sa kabila puro mga high level at malamang nandito mga para sila ang mag-lead. At pinakita na nga mga tinutukoy ng ating bida, una nga si Lirui nasa level 45 at profession ay breaker. At ang kasunod ay si Luo Chengli nasa level 50 at nasa profession Saint Knight. Biglang may pumapalakpak sa isang tabi at nagsisilita ito habang ginagawa nito nasasabi nito na wow ang combat ability. Hindi naman ganun kasama kahit nasa level 20 na warrior ka pero nagawa mong matalo ang level 35, na mukhang ang ating bida ang pinaparinggan nito. At nasabi pa nga nito na Daiko inakala na sa Miyato family ay meron ding talented bukod pala kay Nana. At napalingon na nga ang ating bida sa nagsisilita. Kaya naman nasabi din ng ating bida na nagugulat ito yun finally we meet again at meron din itong kakayahang makita ang ability at level at class ng iba. At pinakita na nga ng buo kung sino ang tinutukoy ng ating bida, at nagsalita nga ulit ito ng binabati nito ang ating bida at siya nga daw ang clan leader na si Lee Xiu ng Death Spirit Guild. At pinakita nga din ang pangalan nito na si Lee Jiyu, kaso ang level ay unknown, pero ang profession nito ay Death Judge. Bigla naman itong may kinausap sa bandang likuran nito at napatingin nga rin ang ating bida doon, nasasabi nga ng guild leader ng Death Spirit. Yanwu itong lalaking ito malakas din ang combat ability parang ikaw. At ang ating bida may naramdaman ito, sa taong sinasabi ng Death Spirit Guild Leader, nasasabi ng ating bida na familiar yung feeling na ganito. Itong tao na taiba ang aura niya parang galing sa demon race. At nagsalita at pinakita naman kung sino ang sinasabihan ng guild leader,
Nasasabi nito na wow nakakainggit naman mukhang kinuha mo agad ang spotlight na dapat sakin. Nakaka-irrita tuloy na natatawa, alam naman natin kung sino ta at pinakita na rin sino ang kasama nito nung nag-raid sila sa dungeon ng ating bida. At ito naman pala pinakita ang tinutukoy ng ating bida na parang demon aura at nakilala ito ng ating bida na si Angier at still buhay pa rin pala ito hanggang ngayon. Bigla naman pinakita na sa eksena ang guild leader ng Death Spirit at nasasabi nga nito bakit may sama ka ba ng loob sakin at parang napupuot ka sakin ka nito. At pinakita na nga sino kinakausap nito ito pala ang ating bida na masama ang tingin nito at nakikita naman ni Uncle Liu na ganun ang ating bida. Kaya naman si Uncle Liu ang nagpasensya at nasasabi nga nito depensa sa ating bida na, ano ka ba syempre ikaw ba naman nagpapalabas ng death aura na kahit sino naman. Ang makaramdam nito sa unang pagtatagpo palang magiging alerto naman kahit sino. At tinanggap naman nito ang paliwanag ng ating Uncle Liu at nasasabi nitong guild leader ng Death Spirit. Pasensya na din Uncle Liu mukhang Daiko agad napansin ng ganun at ikaw pa talaga ang nakakapansin. At congrats pala at naging awakener na rin si Nana at patuloy pa rin. Nagkakaroon ng malalakas na member ang Miyato family. Nagsalita na nga ang ating bida at nagtanong ito sa guild leader ng Death Spirit, at natanong nito, bilang isang awakener paano ba namatay ang previous head ng Miyato family ng Demon Lord, di natin alam bakit biglang tinanong ito ng ating bida. At sinagot naman ito ng guild leader, namatay ito habang tinutulungan ito ang ibang hunters na makatakas sa digmaan na yon, at sobrang lakas ng Demon Lord at namatay ang lahat at ang natira lang talaga ay 6 na hunters. At kasama ako doon. At dagdag pa nito, dahil sa dating head ng Miyato nagawa nitong mapigilan ang Demon Lord at nung napagod na ito doon naman kami nang karoon ng opportunity para mapatay ito. At nenas na nga din ang reaksyon ng ating bida dahil, halatado daw na nagsisinungaling ito kung ano daw ang tunay na nangyari, wala naman ganun daw na nangyari sa pinagsasabi na ito'y. Na pinatay ng ating bida lahat at ang natira lang ay silang 6, talagang tinatago nila ang katotohanan. At di naman na nagsalita ang ating bida bagkus sinabi na lang ng guild leader na itong si Long Yan, ay member ng guild namin at huwag kang mag-alala at maaasahan ito at kaya ka nitong protektahan. Kaya nga pinapakita na nga itong si Long Yan Wu. At ngumiti na lang ito ng parang may pang-osar sa itong bida, hey pwede naman tayong matuto sa isa't isa kanito sa ating bida. Nagpaalam na nga ito para umalis at sinabi naman ito pwede naman daw bumisita ang ating bida kung free ito sa Kanilang Guild. Nasabi naman ng ating bida sa isip nito na huwag kang mag-alala dadalawin talaga kita para patayin at maghintay ka lang. Dagdag pa nitong ating bida sa kanyang sarili habang pinapakita naman si Angier ay, kahit hindi mo sabihin ang totoo, nandyan naman si Angier para. Sakaling masabi nito sa akin ano ba ang totoong nangyari sa digmaan. Dagdag pa ng gating bida na gagawa ito ng paraan para masave daw si Angier. Bigla namang nagtanong si Uncle Liu sa ating bida kaya ito napatingin bigla. Totoo ba na napuot ka sa guild leader ng Death Spirit? Nag-alala naman si Uncle Liu sa ating bida kaya naman binalaan nito ang ating bida na, sa age 18 nito isa na itong awakener at siya ang most genius sa mga ibang hunter kaya kung maari ay iwasan muna lang na ma-offend sila. Nagpakita naman ng pekeng ngiti ang ating bida at nasasabi nito na, huwag po kayong mag-alala Uncle Liu at hindi ko gagawin yun, pero ang sabi naman sa isip ng ating bida ay, huwag kayong mag-alala Daiko kung siya i-offend kundi directly papatayin ko siya. Bigla naman may nagsalitang individual at sinisigaw nito na, Yumo na daw ang hindi pwedeng makapasok sa loob ng dungeon. At pinakilala naman itong individual na ito na si Zhang Hu, isang area clan leader ng association at nasa level 60 nga ito at ang profession na ngayon nito ay Fist King. Kaya naman banilina na ulit ni Uncle Liu ang ating bida dahil nag-aalala talaga ito. Be careful daw sa loob alam naman nito na iisa lang ang pwedeng makakuha ng profession class change pero ang mga ibang hunter sa loob 80 pwedeng gawin ng kahit ano. Sagot naman ulit ng ating bida rito, huwag po talaga kayong mag-alala sa akin Uncle Liu alam ko na po ang dapat kong gawin, at nasasabi naman ulit ng ating bida sa sarili nito na, sila daw ang mag-iingat sa kanya. Nagsalita naman na ang clan leader ng association ang bago daw sila pumasok sa loob meron daw itong importanteng announcement sa kanila. Alam nyo naman ang sinasabi ng system tungkol dito sa dungeon na ito ang profession change ay bibisa lang sa mga warrior at mga knight lamang, at ibig sabihin. Din,
Ang pwede lang pumasok ay isang knight at warrior class profession lang. At nasabi pa nga ulit nito ay ang dungeon ay pwede sa lahat kahit anong level mo basta knight ka o warrior, pero take note, ang danger ng dungeon na ito ay sobrang mapanganib. Kaya kung gusto ninyong e-challenge, parang sinabi ninyo na handa na kayong mamatay. Kaya naman nung narinig ito ng ibang hunter na may access na para makapasok ay takot naman na di na nga daw silang susubok na pumasok pa. Nasasabi nga ng ating bida na walang restriction nga daw at may problema ba doon daw. At nasasabi pa nga ng association head leader ay, nagbigay na nga daw ito ng babala sa lahat kaya wag nilang asahan na magiging madali lang ang mangyayari sa loob. Dagdag pa nito, once na pumasok iisang beses lang pwedeng pumasok. Kaya naman sabi ng ating bida na iisa lang ang pagkakataon na pumasok, tanong nito. At salita naman nitong area association leader na, itong dungeon na ito ay parang ang dungeon na dati sa Demon King ang danger sa loob. It's extremely dangerous nga daw na paulit-ulit nitong sinasabi sa mga hunters doon na baka magbago pa isip nila, at ang best way daw na ma-raid ito ng successful ay makipag-team up daw sa ibang mga hunters. At sinabi naman ng ating bida na, tapos na ba daw itong magsalita, pwede na daw ba itong makapasok, na di naman pala pinapakinggan ng maayos ng ating bida ang mga pinagsasabi nito. Ginulat naman ito ng ating bida dahil hindi ba talaga daw ito makikipag-team up sa iba. At sinagot naman ulit ito ng ating bida habang unti-unti nang pumapasok na wala daw itong pake sa iba, at ayaw daw nito ng mga pabigat sa kanya. At pinakita naman na papasok na ang ating bida at daming nagagalit sa sinabi nito na ang yabang nga daw ng ating bida, wag daw sanang makasalubong sila at tuturuan daw nila ito ng leksayon, at ano daw gustong palabasin nito na mas malakas daw ba siya sa mga nandito. Nagsalita naman si Longyan na di daw nito ine-expect na ganito daw itong ating bida, mas mayabang pa daw ito sa kanya. At nagsalita naman na si Angier na, sa ginagawan nga daw nito ay dinado siya magugulat kung lahat ay magiging kaaway nito. Dagdag pa nito ni Angier na, pero ang the best talaga ay makipag-team up dahil iisa lang daw ang opportunity para makapagpalit ng class. Pinakita na nga ang loob ng dungeon kung saan pumasok ang ating bida, makikita dito na mukhang nasa loob ito ng mga magma. At pinakita na nga ang ating bida at nasasabi nga nito, pagpasok daw nito sa dungeon dito daw ito teleport. At nasasabi pa nga nito, di lang nga daw ito ang na-teleport dito kundi ang ibang mga hunters ay pagpasok nila dito ay saan-saan sulok ng dungeon sila pinunta. Nag-notify naman ang system sa ating bida at nasabi dito patayin ang boss na Purgatory Lord at mag-open ang gate pabalik sa city. Kaya naman napaisip ang ating bida at ina-analyze nito ang mga nangyayari, na sabi pa nito na sabi nga ng system anong gagawin, pero pag napatay kun aman itong boss wala naman binanggit about sa profession change. Pag napatay na ito wala man lang hint. Pero ngayon ang kailangan ko munang magawa ay maligtas si Angier sa kamay ng patay gutom na yon, at pinapakita naman ang dalawa, dagdag pa ng ating bida. Isa pa ang kasama nito, nakakaramdam ako ng seryosong treat at ang combat ability nito hindi normal. At lumingon-lingon na nga ang ating bida sa paligid, mukhang may napapansin ito. Bigla naman unti-unti nayayanig ang kinakatayuan ng ating bida, biglang lumitaw na nga ang isang halimaw na mukhang bowl ate. Makikita natin na napakalaki pala nito at ito pala ay isang bowl ate nga ang lava worm na level 30 na mas mataas pa ang level kaysa sa ating bida. Mukhang may gagawing pag-atake ito at nagre-ready ng kakaibang gagawin. At napatingin na nga ang ating bida at nasasabi na ano yun. Bigla na ngang umatake ito, isa palang fire breath blast na pag natmaan katiyak na may kakalagyan ka. Siyempre kahit gaano pa kataas ang level nito ay no match parent sa kakayahan ng ating bida at gumamit din ito ng skill. At pinakita na nga ang system na engkakuha ito ng 50 conqueror points lang sa pagpatay nito sa lava worm na level 30. Kasabay naman ng paglitaw ng notification ng system ay bumagsak na rin ito sa likuran niya ang patay na lava worm. At gulat ito na may nakakaligtaan, may unti-unting liwanag ang nanggagaling sa lava worm sa kanyang likuran. Kaya naman biglang lingon ito sa kanyang likuran at biglang may malakas na pagsabog na nga ang nangyari. At pinakita naman ng ating bida habang unti-unti nawawala ang usok mula sa pagsabog. At nasabi nga ng ating bida na nagkaroon naman ng kunting damage na self-explosion. Wow naman, kala mo makukuha mo ko sa tricks na yan. The Moko mapapatay ng ganun na lang.
At pinakita naman na nag-heal na ang mga sugat ng ating bida mula sa pagsabog mula sa lava worm na pinasabog ang kanyang sarili. After nga naman makapag-recover ang ating bida, biglang may lumabas na magma na halos palibot sa ating bida, at naging alerto nga ito. At di pala lava yun ang mga lumabas ay pinaligiran ito ng maraming lava worm. At tuwang-tuwa naman ang ating bida sa mga nangyayari pa kahit lumabas ang maraming lava worm, ito daw gusto niya at mas masususbukan pa ang kanyang kakayahan. At makikita din natin naglalabas din ang ating bida ng kanyang weapon at matinding aura. Tuwang-tuwa naman ang sumugod ang ating bida sa mga lava worm. At habang pinaghihiwa nito ang maraming lava worm, sinasabi nga ng ating bida ay mahihina nga daw nga ito. At pinakita natin ang ating bida na natutuwa sa pinaggagawa nila at nasasabi pa, gusto pa daw nito. At paglapag ng ating bida, doon naman nagsisabog ang mga elva worm sa likuran nito. At nasasabi nga ng ating bida habang hinahawakan ang kanyang batok na dami na daw nitong napapatay, kaso wala namang saysay daw at nakalock naman mga skills nito kaya di nito ma-upgrade. At di daw pa nito nalalaman paano daw nito makakapag-unlock ng new authority. Habang nag-iisip ang ating bida, biglang nayanig na naman ang kalupaan. At napatingin saan yung ingay din. Ang kanyang naririnig, nasasabi ng ating bida na finally makakatagpo na din daw ito ng ibang hunters at gusto nitong pumunta. Para daw ay check sila. At pinakita na nga ang ibang hunters at nakikita natin dito ang isang hunter na sinapak ng ating bida, at meron nga silang pinagmamasdan at nang. Pinakita na nga sino itong tinitingnan nila. Ito pala ay malaking Halimon nagre-ready na para atakihin sila. At naglabas na nga itong si Shan Tianxiong ng talisman, para atakihin ang pasugad na atake ng halimaw. Nagawa naman nilang masalag ito sa tamang oras dahil sa talisman ni Shan Tianxiong. At ang ginamit nitong skill ay Synthlight Imprison, habang pinapakita rin ang totally activate na ang talisman. At talagang nabind nito ng maayos ang halimaw, at nakatitig na lang ito sa kanila. At sumigaw naman si Shan Tian na wag na daw nilang sayangin ang pagkakataon, sumugod na daw sila. Kaya naman wala na nga silang sinayang talagang pagkakataon at sumugod na sila papunta sa halimaw. Nakita naman ng ating bida ang ginamit nitong skill at nasasabi nito habang pinagmamasdan ang pangyayari, yung gamit niyang talisman. Talagang nakuha ang interest ko, meron pala dito sa mundo ng mga tao na magkakaroon ng ganyan. At pinakita na nga na effective naman ang ginawa nilang binding spell sa halimaw at pinapaligiran ng Ayla ito. At bigla naman nag-iba ang kulay ng talisman at kakaiba ang ngiti ni Shan Tian, mukhang may gagawin ito na di maganda. At yung na nga ang ginawa niya, nag-activate ito ng skill na Death Impact daw at makikita natin ang isa ay nakagawa ng barrier pero yung iba nabutas na ang kanilang mga katawan sa ginawang atake ni Shan Tian. Pati ang halimaw na hati-hati ito. Pinakita naman na iisa lang ang nakatakas sa ginawa ni Shan Tian na atake at sa likuran nito mga hunters na wala ng buhay. At kung di dahil sa barrier niya pati dapat ito patay na, at nagagalit na nga ito kay Shan Tian ano nga daw ginagawa nito. At sinagot naman ito ni Shan na sinadya talaga nito ang pangyayari, sa tingin mo makikipag-team up talaga ako sa inyo, mga basura, hadlang lang kayo. Sa dapat na mapasakin, at huwag kang mag-alala pati ikaw makakasama na din nila, malinaw sana sa'yo what a joke, kailangan kong mabawasan ang mga competitors ko. At inis na nga ang babae at sinasabi nga nito na, di ako papayag na makakaalis ka pa dito at makabalik sa labas. Nasabi naman nito sa isip nito na, dahil ko inasahan na ganito, kung hindi lang ako na-separate kay Uncle Zhang hindi ganito, at pinapatunayan nga dito once na. Pumasok ka sa loob ng dungeon ramdam place at ramdam din na may makakasama ka or mag-isa ka lang gaya ng ating bida. Bigla naman nag-elbows ito ng marami pang talisman at pinuri naman nito ang barrier ng babae na mukhang matibay. Ang harang mo pero tingnan natin kung makakayanan kong ganito, ika nito sa babae. Dito na nga lumapit ang ating bida at nagsalita na, nasabi ng ating bida na, what a great item, bata talagang nakaagaw sa akin ng atensyon. At sumagot naman si Shan Tian kahit di pa nito alam sino ang nagsasalita sa likuran nito na sabi nito. Sa ating bida na, syempre ako pa ba, ginawa itong talisman nito ng amin co-leader at ginawa niya ito para lang sakin. At dito na nga nito natanto sino ang nagsasalita sa likuran nito at nagtanong at sino Con Aman.
At wala naman sinasayang na pagkakataon ng ating bida sa pangalawang pagkakataon na sapak na naman nito. Sa mukha si Shantian. At nagulat naman ang babae sa mga pangyayari na sasabi kailan pa ba ang ating bida na dumating sa paligid nila. At tiningnan naman nito si Shantian ng ating bida at nasasabi, nakakalimot ka na yata, baka gusto mo pang matamaan pa ulit para maalala mo. Nakilala naman na ni Shan sino ang sumapak dito na nasabi nga nito, bakit naghahanap ka ba ng kamatayan mo? At tiningnan na lang ng ating bida ito habang naglilisik ang mata na patawa kamukhang may mali yata sa sinasabi mo. Ikaw ang mamamatay sa atin hindi ako. Abangan na nga natin tuluyan na bang mapapatay si Shan sa kamay ng ating bida or may ilalabas na naman itong panibagong skill na lubos na. Aagaw na naman ang atensyon ng ating bida. Ano na naman ang kakaibang atake papunta sa likuran ng ating bida at mukhang napansin naman ito kaya. Naglilisik ang mata ng ating bida sa galit. At may nakuhang kakaibang item ang ating bida na lubos nitong kinagulat. Kaya naman kung gusto mo pa malaman ang mga kasunod sa ating kwento maaari ka namang mag-like or mag-comments. Palambing na din ng subscribe dapat naka-bell all para update ka lag sa mga darating na uploads natin. Muli maraming salamat sa suportang tunay.